What's up guys, it's me Grace again and welcome back to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng Rush na valid ID. So most of us kailangan talaga ng valid ID kasi valid ID is one of the requirements na hinihingi kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, kapag may kukunin tayong pera, kapag naglalakad tayo ng ibang valid ID, kailangan natin ng valid ID. Only in the Philippines, magkukuha ka ng valid ID, kailangan mo ng valid ID. So, ano nga ba yung pinakamadaling valid ID na kunin na valid siya, syempre? So, ito ang postal ID. So, ito ang aking postal ID. Ito ay nagkakahalaga ng 650 pesos. Philippine money, syempre. 650 pesos. So, saan siya pwedeng kunin? Ano ang mga requirements? So, ituturo ko yan sa video na ito. So, stay tuned on my channel. Damn! Ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha ng postal ID? So, nakuha ko to ngayon lang December. Kinuha ko siya, for example, kinuha ko siya ngayon, December 29. Kinabukasan, December 30, pinick up ko doon sa postal office. So, one-day process po ang Philippine Postal ID kapag nagpa-rush ka. Pag hindi naman po rush, magkano? Nasa 504 siya, pero almost 1 month mong aantayin. Pero iyon, i-deliver naman sa address na nilagay mo sa iyong postal ID. So, kung hindi mahanap yung address mo, syempre pupuntahan mo doon siya sa postal office na pinagkuhaan mo ng ID mo. So, mas maganda pa rin rush kasi 650, unti lang naman yung difference, nasa 146 something, may valid ID ka na. Kung nagmamadali kang kumuha ng ID, no? So, ano-ano nga ba yung requirements para makakuha ng postal ID? So, unang-una, kailangan mo ng PhilPost application or postal ID card. So, ito po yon. Ayan. Ito ay pinaprint ko. Colored yan. Ayan, nakikita nyo colored. So, kukunin mo to sa website nila. Pero kung hindi ka marunong kumuha sa website, pag pumunta ka sa postal office, bibigyan ka po ng ganito. So, hindi mo na kailangan magpa-print. Siyempre ako, hindi ko kasi alam, kaya nag-print ako neto sa website nila. So, bibigyan ka ng ganito. Sasagutan mo lang yung mga information na tanong dito, nakalagay dito. So, una, applicant name mo, syempre first name, middle name, and last name. And yung gender mo, tapos yung birthday mo, birthplace, pangalan ng iyong father and mother, tapos occupation, SSS number, TIN number, and the rest, no? So, ilalagay mo dito sa prepared mailing address. Kung for delivery yung ID mo, syempre, ilalagay mo dyan yung address ng bahay nyo. Kung hindi mo sigurado na mahatid sa bahay mo, mas maganda magpa-rush ka. 650, babalikan mo kinabukasan. Dito yan sa amin sa Parañaque, yung napanood kong vlogger, kumuha siya ng ganito sa Las Piñas, kumuha siya ng umaga, inantay niya ng hapon, na-release agad yung ID. So, sa amin sa Parañaque, kinabukasan marirelease ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. So, ayun, pag meron ka ng ganito, kailangan mo siyang ipa-xerox kasi dalawang ganito yung ipapasa mo. Isang ganito lang yung ibibigay sa'yo ng guard. Siyempre, nagtitipid sila sa papel. So, kailangan mong ipa-xerox. So, ang maganda talagang gawin mo, ipa-print mo to ng 3 piraso para kung may magkamali ka man doon sa isa, meron ka pang reserba na 2 kasi need nito ng 2 ganito, ng 2 application form. So, ang next mong dadalhin bago ka pumunta ng postal office, syempre, kailangan mo ng PSA or ang iyong birth certificate. So, dapat PSA siya. Hindi na siya NSO. Dati, di ba, NSO siya. So, ngayon, PSA na siya. So, ipapa-xerox mo din siya. Hindi mo na dadalhin yung original. So, isang PSA lang. So, isang birth certificate lang na xerox. So, ito yung pinaserox ko lang na ganito, ayan. So, 2 siya. Pinaserox ko lang siya. So, ito, mga extra ko na to kasi nga sabi ko, gagawin ko ng video, kaya meron akong mga copy. So, ang next mong dadalhin, ano nga ba yung next mong dadalhin? Katunayan na dun ka nakatira sa lugar na yon. Kung ano yung address mo, magdadala ka ng katunayan. So, ano nga ba yung mga katunayan na naka-address ka sa lugar na yon? Unang-una na yung kailangan mo lang ng katibayan na doon ka naka-address sa lugar na yon. Pwedeng bill ng kuryente or bill ng tubig,
pwedeng barangay clearance or barangay ID, pwedeng credit card bill. So, ang ginawa ko, ang credit card bill. So, ayan, paprint ako ng credit card bill na nandun yung address ko. So, dapat pareho yung address mo doon sa dadalhin mong katibayan na doon ka nakatiran. Ang next naman na dadalhin mo, pinaka-importante, ang valid ID. So, kumuha ka ng ID para magkaroon ka ng valid ID, pero kailangan mo ring magdala ng valid ID. Only in the Philippines. Damn! Ang dinala ko ay ang aking SSS Humid ID. So, ipapaserox mo rin yan siya. Pero, kailangan mo rin dalhin yung original kasi nanghihingi din sila. Ayun lang yung mga dapat mong dalhin. So, ulitin ko lang. Una, yung application form. 2 piraso po. Ayan. Meron sa guard ng PhilPost, bibigyan ka nila, pwede ka ring magpa-print sa internet shop. So, 2 pirasong ganito, and then sagutan mo na. Mas okay na magpa-print ka, tapos sagutan mo na kaagad para pag pumunta ka doon, hindi hassle na magsasagot-sagot ka pa. So, kailangan mo ring magdala ng ballpen. Una, ito, application form, 2 piraso. Pangalawa, yung katunayan na doon ka nakatira sa lugar na yon, pwedeng electric bill, water bill, pwedeng credit card bill, barangay clearance or barangay ID. Isa lang na ganon, tapos naka-xerox, no? So, next is valid ID na naka-xerox. At ang last ay PSA or birth certificate na naka-xerox din. So, tig-iisa lang. Ang 2 lang is yung PhilPost application form. So, 4 na piraso po yung dadalhin mo, no? So, ayan yung mga requirements. Makakuha ka ng postal ID. Yun lamang ipapakita ko sa inyo yung aking ID. Maganda na yung PhilPost ID ngayon kasi ano na siya, meron na siyang mga ganito. Kumuha ako nito 2013, nasa 300 something lang siya. Pero ngayon 650 na yung rush niya. Ayun, maganda na siya. Pipicturan ka doon, ha. So, kailangan talaga, kung kukuha ka, ikaw talaga, bawal ka magpautos kasi kailangan mong picturan doon. Pipicturan ka doon sa kanila. Tapos, kailangan mo rin ng pirma and thumb mark mo doon. So, yun lang, pag napasa mo na yung mga requirements mo doon sa kanilang booth, antayin mo naman na picturan ka and antayin mo na ma-release yung ID mo. So, dito sa amin sa Parañaque, 1-day process. Pag nagpa-ID ka ngayon, kinabukasan mo siya makukuha. 650 ang bayad. Pag hindi mo naman kailangan kaagad yung ID, nasa 504 or 502 something yung ID mo. Yun lamang ang requirements para makakuha ng rush na valid ID. So, sana ay nagustuhan nyo ang aking video and i-share nyo tong video ko para alam ng iba na nangangailangan ng valid ID at yung mga gustong kumuha ng postal ID kasi ang postal ID, importanteng ID to kasi ito ang hinihingi, if I'm not mistaken, sa DFA ata, ito ang hinihingi na ID, yung postal. So, kailangan mo talagang kumuha na ito. And 3 years yung validity nito, no? So, akin, ma-expire siya sa December 16, 2023. So, 2020 ngayon. Kinuha ko siya ng December 16. So, may expire siya 3 taon. So, sulit na rin yung 650 na ibabayad mo dito. So, at least, meron ka ng isang valid ID kung kailangan mo din talaga ng valid ID. So, yun lamang ang ating video for today. Sana ay may natutunan kayo sa aking video and i-share nyo to para malaman ng iba kung paano kumuha ng postal ID. So, yun lamang ang ating video for today. I hope you like this video. Give this video a thumbs up. Mag-comment kayo dyan ng mga katanungan nyo about postal ID at kung ano-ano pa. Gagawan ko yan ng other video. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload. And don't forget na mag-like and follow sa aking Facebook fan page. Nasa 400 something na yung aking followers. Mag-follow kayo dyan kasi kung wala kayong load pang YouTube, ina-upload ko yung mga tutorial videos ko dyan sa aking Facebook fan page, no? So, yun lamang ang aking video for today. Sana ay mag-subscribe kayo and sana ay may natutunan kayo sa aking video. So, yun lamang. Bye!